bibigyan natin siya ng piga. Good afternoon guys, it's 5 PM na kaya medyo masikip na ang kalsada. Ngayong araw i-review ko sa inyo si Vespa Primavera S150. Itong motor na to sa kaibigan ko to kay Ching Castañeda, kaya salamat sa pagpapahiram. Tayo rin sa car detailing nila para doon ko may hiram si Vespa. So medyo curious din kasi ako bakit nasa 220,000 ang presyo ng isang Vespa, 'di ba? Medyo may kamahalan siya, 'di ba? Hindi siya normal na scooter lang. Talaga nasa top end na siya, 'di ba? High end, sorry. Not top end. So ngayon binigyan tayo ng opportunity para ma-try siya. At bibigyan ko lang kayo ng first impression lang, quick impression lang about the Vespa. Hindi ko na sasabihin lahat ng every detail na meron sa kanya. Kasi we can found it on the web naman. So ako i-share ko lang sa inyo kung ano yung experience. So we're here, ayan na si Vespa. Wait lang, saan ko muna ipaparada yung motor ko. Tatabi ko siya kay Vespa. Ayan. So ito yung unang impression ko kay Vespa, diba? Very elegant. Sobrang kinang, oh. Actually naka ceramic to kasi sila may-ari nung detailing na to. Actually hindi ko pa nabubuksan yung loob nito. Mali pala, ito. Wala kasi talaga akong idea rito. Ngayon ko pa lang siya mabubuksan. Pag bubuksan yung seat compartment niya, ito ano. Kasya kaya ang half face dito. Half face kasya. Kasya naman eh, no? Maglalagay siya ng rack na. So ito kasya yan. Kasya siya. Alam mo, sa dilig nga, mas mahal pa sa dilig. Hindi to stock eh, no? Hindi to stock. Hindi po. Hindi, itong seat nila hindi stock to. Oo, nagpalit na rin sila. Tapos ito yung panel nila. Pag binuksan mo. So paano mo siya ma-adjust kasi hindi naman siya, wala naman siya pindutan dito. Dito, no? Oo, dyan siguro. Ito, mode. Nandito siya pinipindot. Mode niya. May mode yan, alam mo. Oo nga, ito, kakaiba eh. Isang gold mode. Ito signal nila. O may hazard din sila. Hindi. Hindi. Kasi parehas nagbi-blink eh. Nag-ano lang siya ng signal pag naka-on yung signal light mo. Pero hindi siya hazard. Wala siyang hazard. Parehas lang. Tapos ito naka-chrome. Stock naman nata to eh. Side mirror nila. Tapos ito. Ha? Di pa rin. Ito stock din nila to eh, no? Kasi iba nag-upgrade ng chrome eh. Ginagawang chrome to eh. Ang ganda ng mugs nila, oh. Alam ko ang size nito, yan, 110 by 70 by 12. Tapos ito pa lang guys, ito nakikita nyo MDL. Kasi usually ang Vespa, mahal pag magpapakabit kayo ng customize. Kasi mahirap humanap ng part sa Vespa. Itong ilaw nila, kinuha nila to sa pinagpalagahan ko ng ilaw kay JR Lightworks. Same shop sila. Ilalagay ko yung Facebook page nila para doon nyo kunin yung description. If may Vespa kayo at gusto nyo palagyan ng ilaw, para at least hindi sobrang mahal, diba? Ito yung unang Vespa na kinabitan dun sa shop na yun. Kita nyo naman, diba? Ang ganda. Tapos sa likod, same din. Sa harap ABS, but I'm not sure sa likod. I think hindi ito ABS. Yung sa harap lang. But it's okay kasi ang Vespa naman hindi naman pang karera yan eh. So mostly stock naman lahat siya. Very simple and very elegant. Ito yung sa pasahero. So pag nakaupo ka, pag ikaw yung angkas, dito ka nakatapak sa paa mo. Which is, I don't know, parang hindi siya comfortable para sa akin. Kasi makakain mo yung pwesto nung nasa harapan mo. Diba? Ito, di ko alam paano nila binubuksan. Tingnan natin paano binubuksan to. So ito, pag alam ko, i-open nyo tong box. Alam ko dito yun eh. Tapos didiinan. No, not here. Ayun, nakuha natin siya. Ayan, pwede siyang lalagayan ng cellphone. Kaya naman. Pwede siya lalagyan din ng tubig. Pero may USB port ba siya? Ayun, meron din siyang built-in na USB port. Napaka-helpful. Kailangan na kailangan yan. Baka nagtataka kayo guys, bakit ang taas ng Vespa? Actually, kung titignan nyo yung seat height nila, halos kaparehas na lang sa PCX. Hindi sila nagkakalayo.
Kasi normally from Europe, matatangkad ang mga tao, di ba? Ako nung nasa France ako, actually, matatangkad talaga yung gumagamit ng Vespa. And normally sa kanila, meron silang windshield na mataas. Ewan ko bakit ang taas ng windshield sa Europe. But, I don't know, hindi pa naman ako nakapag-drive doon. Diyan, Pixie, babalikan kita. Hindi kita ipagpapalit. Itatabi ko muna siya sa gilid. Kasi medyo nakaharang ako sa kalsada. Ipapasyal ko lang to si Vespa. Gusto ko na siya matry. Wait lang, pag babae kayo at naka-center stand siya, tingnan natin kung mabigat ba siya pag ibababa. Dito kayo hahawak syempre, tapos dito sa harap. Kayang-kaya naman. Buwelo na lang kayo kung medyo nahihirapan kayo. Pag side stand naman niya, ingat kayo, double check nyo lagi kung sure na naka-side stand na to ha. Si mamaya, magkamali, mailang kayo, di pala naka-side stand ng maayos. Ayan. Iatras ko muna si Pixie. Diyos ko, ayoko mabagsak yan. Wala pa akong pambayad yan. Sa akin, sobrang catchy talaga ng dilaw. Ewan ko sa inyo, anong kulay nyo. May puti, may gray, tapos ito, dilaw. Para sa akin, pinaka-makulay talaga. Nakakatchy sa mata natin na yung dilaw. Medyo head turner para sa akin itong kulay na to. Actually, ito yung gusto kong kulay ni PCX. Kaya, nung bago si PCX, hindi ko talaga pinaceramic. Kasi ayoko masayang yung pera. Gusto ko siya hinihingal ako magsalita. Gusto ko siya change color. So, ito na. Ang unang upo. Yeah. Ang taas guys. Feel ko mas mataas to. Mas mataas to kay PCX. Nakatingked pa ako. Kay PCX sa papatag ko to eh. Kahit nakatagilid eh. Ayun yung busina niya. Sa mga high-end na scooter, I expect mo talaga yung quality ng gawa nila. Pero pinaka-cons para sa akin sa mga scooter na katulad ng Vespa is yung parts nila, ang hirap maghanap. Kung makahanap ka man, ang mahal. Hindi ka tulad sa PCX, magpunta ka lang sa Shopee, ang dami ng universal na side mirror. But for Vespa talaga, is usually naman nag-own na Vespa talaga karamihan sa atin ay may pera naman talaga. Actually, bubuksan mo yung garahe mo tapos nandun yung Vespa mo, diba? Ang ganda kaagad. Pang service mo na, pang ride mo na, pang decoration mo pa. So tama nga ako guys, ang height ni Vespa ay 790, samantalang kay PCX naman ay 764. So makikita nyo talagang difference sa pag-upo nyo pa lang. Sa itsura hindi siya gano'n nalalayo, minsan pa nga akala mas mataas kay PCX. Pero nung unang upo ko pa lang dito sa Vespa, makikita mo na mas mataas siya. Pero tignan natin yung performance niya. Ayan na. Ikot ko muna siya. Inibago ko. Ini-extend ko yung paa ko. Maiksi nga lang pala yung clearance nito. Nakakapanibago. Para akong bago nagmumotor ulit. Pero pag hinatak mo siya, pag humingi ka sa kanya, hindi ka niya bibitinin. Bibigyan ka niya kaagad. Wala naman siyang delay. Kung ikaw ay isang introvert, tapos motor mo Vespa, medyo mahihiya ka kasi yung mga tao talaga lilingon sa'yo. Ang cute kasi, maski ako napapalingon ako sa Fazio nga, lingon ako na lingon lagi doon eh. If hindi ka katangkaran, I recommend you get Fazio instead of going for a Vespa. Pero kung gusto mo talaga yung Vespa, inat, di ba? Pero sa akin nabibitin ako sa harapan or nasanay lang ako kay PCX talaga na lagi nakastretch yung paa ko. But maybe pag medyo height mo sorry. Ayan na, bibigyan natin siya ng piga. Sa brake, sumasabay ang brake. Hindi ka mabibitin sa brake, kumakapit ang brake. Maganda. Gusto ko performance ito so far. Pero natataasan talaga ako sa kanya. Seryoso guys, mataas siya. So actually, iikot ko pa sana siya dyan, kaso napaka-traffic na. So babalik na rin tayo. Dito kasi dapat daan natin, kaso ang traffic. Lagi naman dito ABS. Muntik ako na naman mapindot yung busina. Akala ko nag-signal light ako eh. Abot naman siya ng daliri, hindi lang talaga ako sanay. Sayang hindi ko mapakita sa inyo yung ilaw na kinabit dito eh, kasi maliwanag pa. Pero same lang din naman ang ilaw na ginagamit ko dyan kay
PCX. If gusto nyo magpalagay ng ilaw, try nyo yung kay JR Lightworks. Pwede naman kayo mag-message sa Facebook muna nila. Check about the price. Ang hirap pag nasanay ka na sa malaking motor din, no? Nahanap ng katawan mo yung nakabanat yung paa mo. One thing I like about Vespa 2 is napaka-soft niya. Pag tino-throttle mo siya, ang smooth niya. Hindi malakas yung dragging niya. Well, what do you expect from a high-end, diba? Siyempre, andyan yung presyo niyan eh. Sa turning radius niya, hindi naman siya mahirap iliko. Oh. Ang smooth lang eh, oh. Okay. Maganda rin ang turning radius niya, sumasabay rin. Sa may lubak, okay din ang suspension niya. Ito pa. At hindi siya maganong matagtag. Oh, binibigay niya kagad yung piga mo eh. So we're back. Ito guys, dito yan sa may Rizal Avenue. Sa may Alvarez ata ito eh. Ayan. Ikot ko lang. Normally, I don't recommend na hindi kayo maglalagay ng MDL, lalo na kung lagi kayo nag-night ride. Kasi yung headlight, kahit anong motor pa yan, normally yung headlight always bitin. But be a proper user, syempre. Yung itatama nyo lang yung height nyo, huwag mo siya masyadong nakakasilaw sa nasa harapan nyo kasi kawawa din naman yan, diba? Baka mag-cause pa yun ng accident, diba? So guys, ay lang quick impression ko rito para kay Vespa Primavera S150. Para sa akin, if kukunin nyo siya, if may pera kayo, that's okay. Pero kung nagtitipid kayo at kulang din kayo sa height, I suggest go for Fazio. Or kaya yung like, maganda rin yung like eh. From, I'm not sure, it's Kimco ba? Kimco ba ang like? Yeah. So, ang cons ko lang para kay Vespa is masyado siyang mataas. Especially maraming lady user nito. Pero nakukuha naman sa boots yun. Tsaka sanayan lang din naman yan kahit mataas pa yan. Di ba nga nakapag big bike kahit within sight eh. Tsaka itong katawan niya, medyo malaki lang ng onte. Pero it's okay. Hindi naman siya ganong abala sa daan kahit sumingit-singit ka. I think it's good na rin na medyo malaki siya. At least napoprotektahan niya yung CVT mo rito. Tapos, ano pa ba? Sa mga ganito lang kasi, ito pala, wala siyang anti-theft alarm. Oh. Yung mga ganito kamahal na motor, ito dapat talaga yung may mga alarm eh. Yung sa akin, ito meron to. Ayun lang yung ano niya sa Vespa. Ayun lang cons ko para sa Vespa. The height, price a little bit, but it's okay. It's the brand you're paying also. And parts niya, pag maghahanap kayo ng part niya, medyo expensive. But if you have a pera, diba? Mostly naman bumibili talaga ng Vespa is may pera. So, kaya naman siguro yun. Age, it's not really advisable to get one. Especially sa condition ng Manila or ng Pilipinas, laging sira yung daan. Mag-ADV na lang kayo. Ang ADV, nasa 165 ang SRP. Pero I think it's reaching about 170. So, ito, 220,000. Or mag-Fazio kayo. At least sa Fazio, diba? Let's say 90,000. Tapos makakakuha pa kayo ng box, magpapailaw pa kayo, 'di ba? Tapos ano pang accessories na bibili niyo, makakapili pa kayo ng boots, gloves, 'di ba? Wala pang 130,000 'yon. So, kompleto ka na, 'di ba? May gears ka pa. So guys, ito si Pixie, gagamitin natin siya next week. Tutuloy ko na yung mapanuepe ko, dapat last week pa ata eh. Kasi hinahabol ko yung malamig na panahon kasi sa mga panuepe bawal maligo. So gusto ko pumunta ron pag medyo malamig yung panahon. But abot pa naman tayo sa cold season. Matatapos na, magka-summer season na eh. So pupunta tayo ron next week kasama yung girlfriend ko. If hindi siya makakasama dahil may pasok, maybe solo tayo. So pinaprepare ko na rin yung gamit ko, yung upuan, yung butane, kung ano mga gamit pang camping. Dadali natin sa PCX. At laban pa naman yung mugs niya, tsaka yung gulong niya. Saka na tayo magpapalit ng gulong pag talagang pudpud na kasi sayang naman. Good quality rin naman yung stock nito. So guys, thank you sa lahat ng nag-subscribe at nagla-like ng mga videos natin at nanonood. Sana may nakuha kayong information dito sa video na to about Vespa. At samahan nyo kami ni PCX sa susunod na vlog at aalis tayo papuntang Mapanuepe. See you guys. Thank you. Oops, bago ko pala tapusin, papasalamat ulit ako Ching Castañeda, salamat sa pagpapahiram, tsaka kay Red Castañeda family. Ito yung shop nila, ano, 1459 Auto Spa. If gusto nyo magpa ceramic tsaka magpa-buffing, meron sila dito available. And then sa kanila rin yung Serene Beauty and Wellness Spa. Shoutout kayo, sila pala yung mag-aasikaso sa inyo pa nagpalinis kayo rito.
Shoutout sa lahat ng mga bossing namin dyan sa 1459 Auto Spine Daily. Kayo, sir. So this is Sir MJL clocking out.